I knew that I would not. Hello, good morning mga ka-people, mga katindero dyan. So ating pag-usapan ngayon na insakto sa ating panahon ngayon na tayo ay magkakaroon ng extra income cash o kaya yung source natin of income. So nakikita nyo yan ngayon mga ka-people ay ang aking maliit na tindahan. Nag-start ang aking maliit na tindahan mga ka-people is 2021. And at this moment mga ka-people, nag-survive pa rin siya. So may mga sekreto yan mga ka-people, kahit ang ating tindahan ay maliit lang ang puhunan nung una. Yan, makikita nyo ang view sa labas habang nasa background siya at nagsasalita ako mga ka-people. Yan, wala nang laman yan aking machicherya dahil sa araw na ito po ay ako po ay mamimili ng ating karagdagang mga paninda. Ayan mga ka-people. So tamang-tama ngayong 2024, simulan mo na yung business. Ayan. So ayan mga ka-people, ituturo na natin ang ating personal na nalalaman kung paano magiging successful ang ating maliit na sari-sari store. Yan. Magsimula tayo sa puhunan. So magkano ba talaga ang ideal na puhunan mga ka-people sa pag-start ng maliit natin na sari-sari store? 5K, 10K, or 15K? Anong piliin nyo mga ka-people? So sa aking personal na pagkakaalam lamang, so kung meron kang 15K, tamang-tama na yan mga ka-people sa pag-start mo ng maliit na sari-sari store. Dahil ang aking tindahan ay nag-start sa 15K na puhunan. Yan, pinalago ko yan. Inuna ko muna yung mga paninda na binili, yung mga importanteng binibili ng mga tao araw-araw. So kalaunan mga ka-people, nagiging magkakaroon ka na ng kaalaman kung ano ba talaga yung ano pang mga bagay na hinahanap ng mga tao na wala sa ibang tindahan, para mabili mo na yon at maidagdag mo sa paninda mo habang nagpapaikot-ikot ka ng iyong puhunan. Yan, importante yan mga ka-people, yung puhunan. So nagdedepende rin yun sa kita ng sari-sari store mo, sa liit ng sari-sari mo, sa puhunan yan mga ka-people. So pangalawa, yung location, ang lugar na kinatayuan na muna ang sari-sari store mga ka-people. Ano ba ang location? Ito yung ang location kasi ay konektado din yun sa klase ng paninda mga ka-people. So hindi ibig sabihin maganda yung hindi tago yung mo tindahan mo nasa labas. Meron ding sa labas na walang konti lang yung benta. Meron ding tago na maraming benta dahil nga alam mo yung market, alam mo yung mga item na kailangan ng mga tao na kahit wala, hindi nila hinahanap palagi. Pag nakikita nila na mayroon ka pala, sa iyo na yan bibili mga ka-people. Hindi na yan aalis sa tindahan mo. Yan, location. Yan, yun connected yan sa type sa paninda. Ano bang klaseng paninda ang bibilhin mo? Yung fast moving ba mga ka-people? Yan, katulad yan, uling. Ano ba yan? Fast moving o occasional lang? Ayan, yan. Anong klaseng yan? Yan. Yan mga klaseng paninda mga ka-people. Yun yung hindi mo dapat tawag nito. Kung ang mga tao sa inyo ay mahilig araw-araw lang gumagamit ng uling, yan, damihan mo ng bili ng uling. Pero kung occasional lang naman, tuwing mag-iihaw lang, kuntian mo lang para hindi para hindi na stagnant yung puhunan mo mga ka-people. Yan din yung isa sa mga isalang-alang mo, ang klase ng paninda. Yan. Ang sinasabi, yung pang-apat is know your market. Dapat alamin mo yung market. Yan. Pila ka buok. So ayan, know your market mga ka-people. So alamin mo kung ang mga silingan mo ba, yung mga neighbor mo, pila ka buok ilang bata, pila ka buok ang tiguang. Yan, isa yan sa mga strategy natin mga ka-people para mag-improve ang iyong tindahan. Dahil hindi mo pwedeng lahat ng paninda mo is chicherya lang. Yan, di ba? Marami ang chicherya, konti yung mga ginagamit sa araw-araw, pang mga seasoning, mga ingana ba, mga sabon. Baka lahat lang machicherya mo. So pag nakikita nilang yan lang yung pambata lang, ililipat sila ng ibang tindahan para hanapin kung yung sa mga araw-araw nila na ginagamit. Kung unsa ila pirmi paliton, kung sa nga oras sila gawas, ingana ba, that time makuan po nimo, makontrol nimo imong time, matantya po nimong time kung unsa ka nga oras
muan na si tindahan. Ilabi na kung doon na kay mga lakaw. Nga na yan mga ka-people. So, utro, puhunan, type sa paninda, lokasyon, so know your market, at ang last mga ka-people ay, ito yung pinaka-importante din talaga. Dahil sa araw-araw nating pagbantay ng tindahan, meron talaga mga time people na may mangutang, may matagal magbayad. Normal lang talaga yan na pautangin mo kahit pakunti-kunti lang, pakunti-kunti tapos marami, di maubusan ka ng maubusan ka ng stock, tapos ang puhunan mo hindi lalago. So ito yung sinasabi ko last mga ka-people, meron kang backup na pera o backup na puhunan. Ayan, para kung sakaling nandun lang yung pera sa utang mo, o dahil na-stuck yung mga paninda mo at wala ka nang mapapaikot, wala ka nang mapapaikot mga ka-people, so dapat meron kang backup talaga na puhunan para makabili ka ulit ng mga bago or panibagong stock sa paninda mo, or yung mga bagong paninda na kailangan talaga ng mga tao na wala pa sa tindahan mo. Yan, kasi talaga meron din, yun yung sinasabi ko sa iyo, ang lokasyon. Yung tindahan ko kasi, halimbawa tindahan ko nasa gilid ng highway. Yan. So may mga kailangan sa aking mga kapitbahay na hindi na kailangan ng mga taong dumadaan dahil sa gilid nga ng highway. So kailangan mong ilista yung mga item na yon para kung sakasakaling sila'y babalik, yan, kasi highway kasi yung babalik, ay mayroon ka nang maibigay. Dahil pangalawa o pangatlong beses, pagbalik nila na wala kapang item na yon, hindi na yung dadalan sa tindahan mo mga ka-people. Yan, may tendency yan na hindi na yan dadaan ulit dahil wala kang paninda, wala kang item na yon. Halimbawa katulad, load sa tindahan mo, wala pa lang load. So hindi talaga sila dadaan sa tindahan mo kasi wala ka namang load na kasi yung kailangan nila load. Bumili sila ng load, tapos ayan, nagutom sila. So bumili sila ng tinapay sa tindahan mo, o bumili sila ng biscuit sa tindahan mo, nauhaw sila. Bumili sila ng soft drinks, bumili sila ng tubig. Ayan. So imbis na load lang ang binili, ay napabili pa sila ng ibang item sa tindahan mo. Ayan, yun yung importante. Yan yung pinaka-importante din mga ka-people na dapat nating tandaan, na porkit gusto mo lang itong mga item na to. So ayan ang mga ka-people, yan, puhunan, type sa paninda, lokasyon, know your market, at saka backup puhunan. So paki-comment below na lang po mga ka-people kung saan man naabot ang video na to, at pwede kayong mag-comment below para malaman ko at may subscribe ko rin kayo. Dahil salamat sa inyong panonood, at magandang yan ang ginawa kong video na to mga ka-people, gabi na yan. Salamat sa panonood, at God bless ating lahat na mga nagtitinda. Salamat.